Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa Siren High School, ang mga club ay aktibong nagre-recruit ng mga bagong miyembro, at ang basketball club ay walang exception. Biglang lumitaw ang isang matangkad at maitim ang balat. Ang basketball club ay naitatag lamang noong nakaraang taon, kaya kulang pa rin sila ng sapat na miyembro upang bumuo ng isang kompletong koponan. Nais ng matangkad na bagong dating na sumali sa club, hindi dahil sa anumang partikular na dahilan, kundi para lang mag-sign up. Siya ay walang iba kundi si Kagami Taiga. Para kay Taiga, ganoon din ang basketball saan man siya naglaro, kahit dito sa Japan. Alam ng mga tao si Taiga bilang isang nagbalik na nag-aral sa Amerika noong junior high. Kasabay nito, isa pang aplikasyon ang isinabmit, ito mula kay Kuroko Tetsuya, isang dating miyembro ng maalamat na pangkat ng Taiko Junior High School. Ipinapalagay ng mga miyembro ng club na maaaring bahagi siya ng Generation of Miracles. Pagkatapos, oras na para sa unang taon ng mga manlalaro na ipakilala ang kanilang sarili sa koponan. Si Aida Rico, ang coach ng koponan, ay tumayo sa tabi ng kanilang tagapayo, si Mr. Takeda. Ang unang bagay na gusto ni Rico ay hubarin ng lahat ang kanilang mga damit, para masuri niya ang mga ito. Nagulat ang koponan sa kakayahan ni Rico na masuri ang mga pisikal na katangian sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Dahil ang kanyang ama ay isang pisikal na tagapagsanay, natutunan niya ang mga kasanayan sa pagmamasid at pagsusuri mula sa murang edad. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Taiga, lubos na nabigla si Rico. Ang kanyang mga istatistika ay lumampas sa pamantayan para sa isang manlalaro sa unang taon sa high school. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Samantala, hindi pa dumarating si Kuroko. Nang banggitin pa lang nila ang kanyang pangalan, bigla siyang sumulpot, na ikinagulat ng lahat. Nandoon pala siya sa buong oras, nang hindi napapansin. Inilabas ng team ang Generation of Miracles, na naging dahilan ng pag-usisa ni Taiga, dahil wala siyang ideya kung ano iyon. Nang tanggalin ni Kuroko ang kanyang damit para sa pagtatasa, natarante si Rico. Ang lahat ng kanyang mga istatistika ay napakababa. Hindi siya makapaniwala na naging regular na miyembro ito ng maalamat na Taiko basketball team. Nang gabing iyon, habang naglalaro ng basketball si Taiga sa park, nagpakita si Kuroko. Nag-usap ang dalawa. Ipinaliwanag ni Taiga na hindi siya bumalik sa Japan para lang maglaro para sa saya, may kakayahan siyang madama ang lakas ng ibang tao. Nakumpirma na niya na si Kuroko ay bahagi ng Generation of Miracles, ngunit ang kakaiba, hindi niya maramdaman ang anumang lakas mula kay Kuroko. Naging sabik siyang hamunin si Kuroko sa isang one-on-one na laban, na gustong maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng Generation of Miracles. Si Kuroko, na parehong sabik na subukan ang kanyang sarili laban kay Taiga, ay sumang-ayon. At ayon, nagsimula na ang kanilang one-on-one battle. Si Taiga ang gumawa ng unang hakbang, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga laro, mabilis niyang napagtanto na si Kuroko ay kakilakilabot, mas masahol pa kaysa sa isang baguhan. Wala namang kakaiba sa kanya. Frustrated, naramdaman ni Taiga na siya ay tinutuya. Gayunpaman, alam na ni Kuroko na mas mahina siya. Ang tunay niyang intensyon ay makita mismo kung gaano kalakas si Taiga. Pagkatapos kumalma, nagpa siya si Taiga na umalis, "Sorry Kuroko sa galit ko." Bago umalis, pinayuhan niya si Kuroko na huminto sa basketball. Pero tumanggi si Kuroko. Mahilig siya sa basketball at walang pakialam sa pagiging malakas o mahina. Inamin niya na hindi siya katulad ng iba, dahil isa lang siyang anino. Nang maglaon, isang practice match ang inayos sa pagitan ng mga rookies at ng mga senior player. Sa pagsisimula ng laro, hindi nag-aksaya ng oras si Taiga, naka-score kaagad nang matanggap ang bola. Natigilan si Rico sa kanyang makapangyarihang dunk, at maging ang mga senior player ay kailangang kilalanin ang kanyang talento. Patuloy siyang nang ibabaw sa kanyang mga pasabog na laro. Samantala, si Kuroko ay sobrang clumsy sa court, na lalong nagpapatunay sa paniniwala ni Taiga na siya ay ganap na walang silbi. Sa kabila ng pagsisikap ni Taiga sa pagdedepensa, nagpa siya ang mga nakatatanda na oras na para magseryoso. Nagtalaga sila ng 3 manlalaro upang markahan siya ng mahigpit. Gaya ng inaasahan, sa pagkakalak ni Taiga, ang mga nakatatanda ay nagsimulang umiskor ng paulit-ulit. Sa loob ng maikling panahon, lumaki ang agwat ng puntos sa 16. Isang mainit na pagtatalo ang sumiklab sa mga first-year players. Walang nakakaalam na si Kuroko ay nasa court sa buong oras. Pagkatapos, out of nowhere, tinawag ni Kuroko ang bola mula sa isang teammate. Oras na para ipakita niya ang kanyang galing.
Gumawa siya ng isang pasa na naging dahilan upang ang lahat ay hindi makapaniwala. Paano ito naging posible? Pagkatapos, isa-isa, natanggap ng mga manlalaro sa unang taon ang bola sa pinakabukas na mga posisyon na posible. Ang responsable para sa mga perpektong pas na ito, walang iba kundi si Kuroko. Mahusay niyang ginamit ang kanyang kawalan ng presensya para makagawa ng mga tumpak na pas. Totoo ang mga tsismis tungkol sa invisible player, mula sa Taiko at sa kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan sa pagpasa. Nagpatuloy si Kuroko na gumawa ng one-touch pass, at hindi nagtagal, ang agwat ng puntos ay lumiit sa isa na lang. Sa isang mahalagang sandali, nag-dribble pasulong si Kuroko ng mag-isa. Gayunpaman, sumablay ang kanyang shot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Taiga at ang basketball ang nagtatakda ng puntos. Pagkatapos ng laban, lumabas si Taiga para kumain, at muli, hindi inaasahang nagpakita si Kuroko. Inabutan siya ni Taiga ng pagkain, umamin, ayoko sa mahinang manlalaro, pero iba ka. Sabay na naglakad pabalik ang dalawa, at curious na nagtanong si Taiga, ano ang mangyayari kung sasabak ako sa Generation of Miracles? Mariing sinabi ni Kuroko na matatalo agad si Taiga. Dahil lahat ng 5 miyembro ng Generation of Miracles ay naghiwalay na ng landas, isa sa kanilang mga bagong paaralan ay tiyak na magiging kampyon. Mas lalo lang natuwa si Taiga nang marinig ito. Nanumpa siya na matatalo niya silang 5 at magiging pinakamahusay na manlalaro sa Japan. Si Kuroko, sa kabilang banda, ay gumawa ng sarili niyang desisyon, siya ang magiging anino na magpapahintulot kay Taiga na sumikat. Nangako siyang tutulungan si Taiga na gawing katotohanan ang kanyang pangarap. Kinabukasan, hiniling ni Taiga na maglaro kaagad sa isang opisyal na laban. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng team captain na nasa trial period pa siya at hindi pa opisyal na miyembro ng team. Determinado, pumunta si Taiga kay Coach Rico para isumite ang kanyang aplikasyon para maging ganap na miyembro. Sa kanyang pagtataka, nalaman niyang ginawa na rin ni Kuroko. Si Rico, na nasisiyahan sa kanilang sigasig, ay tinanggap silang dalawa bilang mga kapalit sa ngayon. Ang kanyang isang kondisyon, Lunes ng 8:40 AM, nasa rooftop. Di nagtagal, nakatagpo si Taiga ng balita tungkol sa isang miyembro ng Generation of Miracles na gumagawa ng mga waves sa Kanto Rookie Tournament. Noon lang, lumitaw na naman si Kuroko out of nowhere. Sa wakas ay namulat na si Taiga, bawat miyembro ng Generation of Miracles ay sumali sa mga powerhouse na paaralan, ngunit pinili ni Kuroko na huwag sundin ang mga ito. Nang magtatanong pa sana siya kung bakit, nawala ulit si Kuroko. Gaya ng ipinangako, kinabukasan sa eksaktong oras, lahat ay nagtipon sa rooftop. Noon lang nila napagtanto, Lunes na pala, ibig sabihin ay nilampasan na nila ang flag raising ceremony. Inilatag ni Coach Rico ang mga kondisyon. Mula nang maging coach ng koponan, ang kanyang layunin ay palaging manalo ng pambansang kampyonato. Sa makatuwid, nais niyang ipahayag ng bawat isa sa kanila ang kanilang mga personal na layunin dito mismo. Kung tumanggi sila, kailangan nilang habarin at ipagtapat ang kanilang pagmamahal sa babaeng gusto nila. Itinuring ni Taiga na ito ay isang maliit na bagay. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya at idineklara ang kanyang layunin, ang talunin ang Generation of Miracles at maging numero 1 manlalaro ng Japan. Sumunod ay si Kawahara Koichi, sinundan ni Fukuda Hiroshi, at pagkatapos ay si Furihata Koki. Sa wakas, turn na ni Kuroko. Dahil hindi siya masyadong maingay, hiniling niyang gumamit ng megaphone para gawin ang kanyang deklarasyon. Ngunit nang siya ay magsasalita, lumitaw ang opisyal ng disiplina ng paaralan. Dahil nahuli, ang buong grupo ay napilitang umupo at magtiis ng mahabang lecture. Maya-maya, kumain ulit si Taiga, nagulat na lang nang muling nagpakita si Kuroko. Sa pagkuha ng pagkakataon, sa wakas ay nagtanong si Taiga, bakit hindi ka sumali sa isa sa 5 powerhouse na paaralan ng Generation of Miracles? Anyway, ikaw ang ika-6 na miyembro na nakilala nila. Ipinaliwanag ni Kuroko na ang kanyang dating koponan ay may isang pangunahing prinsipyo, ang panalo ay ang lahat. Sa halip na magtulungan, ang koponan ay umasa lamang sa individual na talento upang makakuha ng mga tagumpay. Bagamat hindi pa sila natalo, hindi sila tunay na isang koponan. Lubhang na-appreciate ni Kuroko ang sinabi ni Taiga at Coach Rico. Dahil doon, ang kanyang bagong motibasyon ay tulungan ang koponan at si Taiga na maging numero 1 sa Japan. Gayunpaman, nakita ni Taiga na hindi na kailangang magsikap ng husto, sa kanya, ito ay ibinigay na. Kinabukasan, pinunan ni Kuroko ang mga salitang hindi niya masabi noon, sa pamamagitan ng pagsusulat sa malalaking titik sa bakuran ng paaralan, magiging number 1 tayo.
Pagkatapos ay ipinaalam sa koponan na malapit na silang magkaroon ng isang laban sa pagsasanay. Nang makita si Rico na tuwang-tuwa na tumatalon, binalaan sila ng kapitan ng koponan, kung ganoon siya tumatalon, ibig sabihin ay magiging mabigat ang ating kalaban. Sinimulan ng koponan ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay, naghahanda para sa laban. Nang maglaon, nang magtipon ang koponan, inihayag ni Rico ang kanilang kalaban, ang Kaiju High School. Ang Kaiju ay isang mabigat na koponan na patuloy na gumanap ng mahusay sa Inter-High Tournament. Ngayong taon, nagkaroon sila ng Kaiz Ryota, isa sa Generation of Miracles. Laking gulat ni Taiga na makaharap niya kaagad ang isa sa kanila. Pero imbes na kabahan, sabik na sabik siya. Biglang nagkukumpulan ang mga tao sa paligid ng basketball club. Ang dahilan, walang iba kundi si Kaiz Ryota, na nakabihag sa lahat ng babaeng estudyante. Magalang na binati ni Kuroko ang kasamahan niya noon. Matapos malaman na ang Siren ang susunod niyang kalaban, nagpa siya si Ryota Kaiz na dumaan ng maaga para batiin si Kuroko. Sinubukan niyang kumilos na para bang napakalapit na magkaibigan ng dalawa, ngunit mabilis siyang itinuro ni Kuroko, hindi eksakto. Si Ryota ay nagsimula lamang maglaro ng basketball sa kanyang ikalawang taon sa middle school. Gayunpaman, salamat sa kanyang pambihirang instinct at athleticism, mabilis siyang nakakuha ng pwesto sa panimulang lineup ng Taiko. Sa Generation of Miracles, si Ryota ay may pinakamababang karanasan, ngunit ginawa din nito na siya ang pinakamabilis na umunlad. Biglang may hinagis na bola papunta kay Ryota. Si Taiga ang naghagis nito, hinahamon si Ryota sa isang laban. Malugod na tinanggap ni Ryota. Nagsimula ang kanilang one-on-one battle. Sa isang sulyap lang, nabasa ni Ryota ang mga galaw ni Taiga at walang kahirap-hirap na dumaan sa kanya. Sa kabila ng solidong depensa ni Taiga, hindi niya napigilan si Ryota. Totoo sa kanyang reputasyon, si Ryota ay mas mabilis at mas malakas. Maging si Kuroko ay kinailangang aminin, si Ryota ay bumuti ng husto mula noong kanilang Taiko days. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ryota si Kuroko na sumama sa kanya, sinabi na dapat silang maglaro ng basketball muli. Naniniwala siyang sayang ang Siren sa talento ni Kuroko. Natuwa si Kuroko sa alok, ngunit tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Ipinaalala ni Ryota sa kanya ang pilosopiya ng kanilang dating koponan, ang panalo ay lahat. Gayunpaman, sinabi ni Kuroko na nagbago siya. Ipinahayag niya na matatalo na niya ngayon ang bawat miyembro ng Generation of Miracles. At hindi siya nagbibiro. Nang marinig ito, nanunuya si Taiga, na nag-iisip, hoy, iyon ang dapat na linya ko. Noong gabi, excited si Taiga sa nalalapit niyang laban kay Ryota kaya halos hindi siya nakatulog. Dahil dito, nagpakita siya kinaumagahan na mukhang panda dahil sa pagod. Samantala, dumating si Ryota upang personal na i-escort ang koponan ng Siren sa Kaiju High. Sabik siyang harapin ang hamon kasama sina Taiga at Kuroko. Pagdating sa basketball club ng Kaiju, sinalubong sila ni Coach Takechi. Gayunpaman, ang koponan ng Kaiju ay nagdala ng hangin ng pagmamataas, malinaw na minamaliit ang kanilang mga kalaban. Napagpasyahan pa nilang gamitin lamang ang kalahati ng court para sa laban at mapanuksong iminungkahi na subukan ng Siren na huwag matalo ng triple ang iskor. Noong una ay tumanggi din si Coach Takechi na maglaro si Ryota, sa paniniwalang siya ay nasa ibang antas. Kung tumapak si Ryota sa court, maaaring hindi ito tunay na laban. Lumapit si Ryota sa team ng Siren, ipinaalam sa kanila na magsisimula na siya sa bench. Gayunpaman, hinamon niya sila na manalo, para walang choice ang kanyang coach kundi i-submit siya. Nakangiti, tinuya niya sila, kung hindi mo man lang magawa, paano mo inaasahan na haharapin ang Generation of Miracles? Ilang sandali pa ay natapos na ang pag-warm up ng magkabilang koponan. Si Kuroko, gaya ng dati, ay ginulat ang kalabang koponan sa kanyang biglaang pagpapakita at pagkawala. Nang handa na ang magkabilang panig, sa wakas ay nagsimula na ang laban. Nabahala si Coach Rico, ang mga estatistika ng mga manlalaro ng Kaiju ay higit sa karaniwan. Ang Kaiju ang unang nagkaroon ng possession. Gayunpaman, agad na sinamantala ni Kuroko ang pagkakataon, ninakaw ang bola bago makapag-react ang mga kalaban. Sinugod siya ng mga defenders, sa pag-aakalang siya ay napakabagal sa pagtakas, ngunit ang nakapuntos ay si Taiga. Hindi lamang siya nag-slam dunk ng napakalakas, ngunit nabasag din niya ang hoop. Ang koponan ng Siren ay mabilis na humingi ng paumanhin para sa pinsala, at bilang isang resulta, ang laban ay kailangang ilipat sa buong court sa halip na kalahati lamang. Sa pagpapatuloy ng laro, sa pagkakataong ito ay tuluyang nakapasok si Ryota sa court.
Sinuri ni Coach Rico ang kanyang mga istatistika at laking gulat niya, talagang halimaw si Ryota. Ang mga batang babae sa madla ay nataranta sa kanya, nagpalakpakan ng malakas. Samantala, ang mga senior player ng Kaijo ay gustong maghiganti para sa matapang na pagbubukas ni Taiga at Kuroko. Hinimok nila si Ryota na ibalik ang pabor. Habang nagpapatuloy ang laban, naglunsad ng agarang ganting atake ang Kaijo, at ang nakapuntos ay walang iba kundi si Ryota. Ramdam ni Taiga ang impact, mas malakas pa ang dunk ni Ryota kaysa sa kanya. Ngayon ay ang Siren na ang mag-counter-attack. Nag-deliver ng pinpoint pass si Kuroko kay Taiga, agad namang umiskor ng basket si Taiga. Ang laban ay tumaas sa intensity, ang magkabilang panig ay naghahabulan upang makipagsabayan sa isa't isa. Kahit 3 minuto lang ang lumipas, parang opisyal na laban ang friendly match na ito. Ang pagtutulungan ni Kuroko at Taiga ay patuloy na lumiwanag, ngunit si Ryota ay nanatiling isang hakbang sa unahan. Sa isang nakakagulat na hakbang, ginaya ni Ryota ang eksaktong pamamaraan ni Taiga, perpektong ginagaya ang kanyang playstyle. Napagtanto ang hamon sa hinaharap, lumingon si Kuroko sa kanyang kapitan at humingi ng pagsasaayos ng diskarte, ngunit hindi makayanan ng katawan ni Kuroko ang high-paced game ng matagal. Not to mention, kailangan ni Taiga na huminahon, dahil kapag mas mahusay siyang naglaro, magiging mas mahusay din si Ryota. Kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, mag-aaksaya sila ng labis na tibay sa pagsisikap na makasabay. Pumayag naman ang kapitan nila at nagpasya na kumonsulte kay Coach Rico. Napansin na rin ni Rico ang problema. Samantala, naramdaman ng mga manlalaro ng Kaijo ang pressure mula sa inaasahan ng sarili nilang coach. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kahirap ang rookie duo ng Siren. Si Ryota, gayunpaman, ay nanatiling kumpiyansa, natitiyak niyang malapit ng balansehin ang laban. Parehong nalaman ni Ryota at Kuroko ang mga kahinaan ng isa't isa. Dahil masyadong mabilis ang takbo ng laro, kahit si Kuroko ay hindi sigurado kung patuloy na gagana ang kanyang diskarte. Sa kabilang banda, naunawaan ni Ryota ang katotohanan, ang invisibility ni Kuroko ay hindi magic. Sa halip, nire-redirect lang ni Kuroko ang focus ng lahat sa ibang lugar. Upang patunayan ito, ipinakita mismo ni Ryota ang pamamaraan. Sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid, nagawa niyang gayahin ang trick at pansamantalang ginawang invisible ang sarili sa court. Gayunpaman, mayroong isang downside, kung ang maling direksyon na ito ay ginamit ng masyadong madalas, ang pagiging epektibo nito ay bababa, na ginagawang mas madaling kontrahin. Nang marinig ito, nadismaya si Rico, bakit hindi ito binanggit ni Kuroko ng mas maaga? Sa paglipas ng timeout, naghanda ang dalawang koponan na ipagpatuloy ang matinding laban. Binago ni Rico ang diskarte mula sa man-to-man defense patungo sa zone defense, kung saan ang pagpapahinto kay Ryota ang pangunahing prioridad. Gusto rin niyang pabagalin ni Kuroko ang takbo ng laro. Agad na isinagawa ang diskarte. Gayunpaman, ang kapitan ng Kaijo, si Kaz Amatsu, ay hindi inaasahang nagpasubsob ng isang 3-pointer. Pagkatapos noon, na-intercept ang pass ni Taiga. Lumalabas na ang iba pang mga manlalaro ng Kaijo ay kasing kilabot ni Ryota, at ang agwat ng puntos ay patuloy na lumalawak. Matagumpay na nadepensahan ni Ryota si Taiga at tinuya siya. Taiga, dapat ka na lang sumuko. Ang basketball ay hindi lang tungkol sa mga taktika at pagtutulungan ng magkakasama, depende rin ito sa pisikal na kakayahan. At sa ngayon, ang pagkakaiba sa pagitan ng ating mga koponan ay napakalaki. Ang isang puno lang ay hindi makakagawa ng kagubatan, alam mo ba? Kahit anong gawin mo, 2 beses din akong makagawa. Nang marinig ito, biglang humagalpak ng tawa si Taiga. Humingi siya ng tawad, ngunit hindi dahil sa kahihiyan, sa totoo lang nasasabik siya. Ang tagal na nung may nagsabi niyan sa akin. Bumalik sa Amerika, naririnig niya ang mga salitang ito sa lahat ng oras. Ngunit para sa kanya, iyon ay walang iba kundi motibasyon. Manalo o matalo, it doesn't matter. Ito ang nagtutulak sa akin na sumulong. Pagkatapos, ngumisi si Taiga at tinanong si Ryota, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong masyadong mabilis na minamaliit ang iba? Kumain ng kabiguan magpakailanman, ipaalam ko sayo. Alam ni Taiga ang kakayahan ni Ryota na komopya ng mga galaw, ngunit iyon ay pagkatapos lamang makita ang mga ito sa pagkilos. Ang pagharap sa isang hindi nakikitang kalaban ay, syempre, imposibleng kopyahin. Kaya naman si Kuroko ang kahinaan ni Ryota. Napagtanto ni Ryota na walang nagbago, at natapos ang unang quarter. Desidido si Taiga na ipakita kay Ryota ang pagkakaiba sa ikalawang quarter. Ang kasalukuyang agwat ng puntos ay 8,
At pagkatapos ng 2 minutong pahinga, magpapatuloy ang laro. Nananatiling matindi ang laban, kung saan ang dalawang koponan ay nagpapalitan ng atake. Ang isang panig ay nag-score, at ang isa ay agad na tumugon. Gayunpaman, hindi pa rin napapansin ni Ryota ang anumang mga pagbabago. Nagsimulang mag-dribble si Taiga, pagkatapos ay hindi inaasahang ibinagsak ang bola pabalik. Sinundan ni Kuroko ang isang mabilis na 1-2 play, ganap na natalo si Ryota. Ang agwat ay nananatili sa 8 puntos. Ang koponan ay patuloy na nakikipag-ugnayan, at sa pagkakataong ito, natatanggap ng kapitan ang bola at nagtatapos sa isang matagumpay na 3-pointer. Ganap na binago ng Siren ang playstyle nito, na ginagawang mas magkakaibang ang kanilang opensa at pinalakas ang koponan. Naniniwala si Rico na si Taiga at Kuroko ay maaaring maging isang hindi mapigilang duo, ngunit tulad ng iniisip niya, nagkamali ang dalawa. Sinabi ni Kuroko kay Ryota na habang ang isang puno lamang ay hindi makakabuo ng bundok, tiyak na matatalo siya ng dalawang magkasama. Napagtanto ni Ryota na nagbago si Kuroko, sa Taiko, hindi siya kailanman naglaro ng ganito. Ngunit sa huli, isang panig lamang ang maaaring manalo. Alam na hihina ang mga kakayahan ni Kuroko sa loob ng 40 minuto, nagulat si Ryota nang direkta siyang minarkahan ni Kuroko. Parehong naghahanda para sa direktang paghaharap, ngunit sa halip, humarang si Taiga, at ninakaw ng duo ang bola mula kay Ryota. Ito ang tinatawag ito ay tinatawag na hotdog. Nakascore agad ang Siren. Pagkatapos ay sinubukan ni Ryota ang isang 3-point, ngunit ginamit ni Taiga si Kuroko bilang isang launchpad upang harangan ang shot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga ni Ryota ang mukha ni Kuroko, na naging sanhi ng pagdugo nito. Bagamat iginiit niyang ayos lang siya, hindi nagtagal ay bumagsak siya. Nangangailangan ng paunang luna si Kuroko at hindi na siya makapagpatuloy sa paglalaro. Kailangang lumaban ngayon ang Siren nang wala si Kuroko. Ang agwat ng puntos ay 5 na ngayon. Naging seryoso si Kapitan Hyuga, at nagtutulungan ang koponan. Karaniwang tahimik at banayad, kapag nakatutok, si Hyuga ay nagiging nakakatakot na seryoso. Si Azuki-chan, palaging kalmado at mapanuri, hindi nagmamadali. Ang silent hero na si Mitobi at ang all-rounder na si Kogane ay tumangging sumuko. Kahit nawala si Kuroko, patuloy na pinipilit ng Siren ang kanilang mga kalaban, na ginagamit ang kanilang mga lakas sa pag-atake. Sa natitirang 1 minuto at 30 segundo sa quarter, umiskor si Hyuga ng isa pang napakahalagang puntos. Pagod na ang mga manlalaro ng Siren sa mabilis na takbo ng laro. Nagkamalay si Kuroko at nagpumilit na bumalik sa court, nangako na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Nagdadalawang isip si Rico pero hinahayaan niya ito. Bumalik sa laro, ang magkabilang koponan ay nagpapatuloy sa kanilang mabangis na palitan. Si Taiga at Kuroko ay walang putol na nag-uugnay, kasama si Kuroko na nawawala sa paningin upang lituhin ang kalaban. Patuloy na isinobsob ni Hyuga ang kanyang mga 3-point, na nagtabla sa score. Si Ryota, nabigo, ay bumilis sa pinakamataas na bilis, na iniwan si Kuroko na hindi siya mapigilan. Nakascore siya, determinadong hindi matatalo. Nananatiling matindi ang laban, kung saan ang magkabilang koponan ay naglalaban sa bawat puntos. Ang oras ay patuloy na lumilipas, at ang score ay patuloy na tumataas. Sa isang punto, muli silang nagtabla. Sa natitirang 15 segundo, napagtanto ni Kuroko kung paano kokontrahin ang kakayahan ni Ryota sa pagkopya, simple ngunit epektibo ito. Matagumpay na nakadepensa si Taiga, pagkatapos ay sumulong kasama si Kuroko. Muli silang nag-coordinate, kasama si Kuroko na nagpasa at tinapos ni Taiga ang shot. Sinubukan ni Ryota na makialam ngunit nabigla siya sa hindi kapanipaniwalang pagtalon ni Taiga. Ang trick ni Kuroko ay simpleng pasa. Opisyal na natapos ang ika-4 na quarter, ang Siren ang nanalo sa friendly match. Hindi makapaniwala si Ryota sa kanyang pagkatalo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Tapos na ang laro, ngunit hinihikayat siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan na huwag mamahay sa pagkatalo. Idagdag ang salitang paghihiganti sa iyong diksyonaryo, bata. Nagpalitan ng magalang na pamamaalam ang magkabilang koponan pagkatapos ng hindi kapanipaniwalang laban. Si Midorima, na nanood ng laro, ay nakakainip sa resulta. Para sa kanya, masyadong normal ang mga close-range shot ni Ryota, ang mga long-range shot ang mahalaga. Isang matatag na naniniwala sa tadhana, nagsimulang magsalita si Midorima tungkol sa astrolohiya, ngunit walang naiintindihan si Ryota. Bilang top shooter ng Generation of Miracles, hinahangaan ni Midorima ang playstyle ni Kuroko ngunit tumanggi siyang tanggapin ang Siren,
isang paaralang walang pangalan. Ipinahayag niya na hinding-hindi siya matatalo sa Siren at pinayuhan si Ryota na sumuko sa paghihiganti. Ang injury ni Kuroko ay na-diagnose sa isang minor, at ang koponan ay hinalinhan. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, nagpaplanong kumain sa labas bago umuwi, hanggang sa napagtanto nilang lahat sila ay sira na. Nakikita ni Rico ang pagkakataon para sa libreng inihaw na karne, isang hamon na kumain ng 4 na kilo ng karne sa loob ng 30 minuto. Ang gastos, 10,000 yen kung mabigo sila. Sinisimulan ng koponan ang hamon. 1 minuto at 30 segundo lang, sumuko na si Kuroko. Isa-isa ring sumuko ang iba. Gayunpaman, patuloy na kumakain si Taiga at tinatapos ang natitira. Nagpasalamat ang lahat kay Taiga sa kanyang sakripisyo. Sa pag-uwi, hinihintay ni Ryota si Kuroko sa parke. Naalala nila ang nakaraan. Samantala, hinahanap ng pangkat ng Siren si Kuroko. Sa wakas ay nahanap na siya ni Taiga. Nagtataka si Kuroko tungkol sa pilosopiya ng Taiko pagkatapos ng kanilang championship match. Para kay Ryota, ang tagumpay ay tagumpay. Pero noon, ayaw ni Kuroko sa basketball. Ang pagkilala kay Taiga, isang taong tunay na nagmamahal sa esport, ay nagbago ng pananaw ni Kuroko. Nagbabala si Ryota na kung patuloy na hinahangaan ni Kuroko si Taiga, sa huli ay magkakahiwalay sila. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Ryota at ng iba pang 4 ay hindi pisikal na kakayahan, ito ay lahat sila ay may mga natatanging talento na hindi niya maaaring kopyahin. Pagkatapos ng laro ngayon, napagtanto ni Ryota na si Taiga ay kahawig ng Generation of Miracles, hilaw pa rin at walang ingat, ngunit isang araw, maaabot niya ang kanilang level at magiging malayo sa kanyang team. Dumating si Taiga, inis na inagaw si Kuroko para makipag-usap. Biglang hinamon ng isang grupo ng mga tulisan ang isang grupo ng mga estudyante sa tabi ng basketball court. Isang away ang sumiklab. Marumi ang laro ng mga masasamang tao, kahit na gumagamit ng karahasan. Pumagitna si Kuroko, sa pag-aakalang siya ay nag-iisa, ngunit sina Taiga at Ryota ay sumama sa kanya. Sama-sama, nangingibabaw sila sa mga delinquent. Pagsapit ng gabi, uuwi na ang lahat. Nasiyahan si Ryota, sa wakas ay nakipaglaro na rin siya ulit ng basketball kasama si Kuroko. Narinig ni Taiga ang kanilang usapan tungkol sa paghihiwalay at iginiit na hindi ito mangyayari. Palagi akong magiging ilaw. Nang muling makipagkita si Kuroko kay Rico, pinagalitan niya ito sa pagkawala nito ng walang pasabi. Itigil mo na yang ugali mo, bata. Kinabukasan sa paaralan, ang pangkat ng Siren ay pagod na pagod. Si Taiga ay nananaginip tungkol sa pagdunk sa huling laro, hindi inaasahang naglagay ng basket, sa ulo ng guro. Hindi makapaniwala si Hyuga kung gaano siya napagod pagkatapos ng isang laban. Tinipon ni Rico ang lahat, nag-aanonsyo ng misyon na bumili ng tinapay mula sa cafeteria. Ang tinapay na ito ay ibinebenta lamang minsan sa isang buwan at sinasabing nagdadala ng swerte. Ang mga manlalaro sa ikalawang taon ay nagtatalaga sa mga unang taon upang bilhin ito, na nag-aalok na magbayad. Gayunpaman, ang kabiguan ay nangangahulugan ng triple sa karaniwang pagsasanay. Nagmamadali silang pumunta sa cafeteria, nakita nilang puno ito ng mga estudyante. Isang manlalaro ang sumusubok na itulak pasulong ngunit agad na napaatras ng karamihan. Maraming malalakas na atleta mula sa ibang club ang nag-aagawan din ng tinapay. Si Taiga ay sumingil ngunit nabigo. Magkasabay na gumagalaw ang tatlo pero talo pa rin. Sa isang desperadong hakbang, si Fukuda ay itinapon sa karamihan bilang isang pansamantalang sled, ngunit kahit na iyon ay hindi gumagana. Nakapagtataka, nakabili na ng tinapay si Kuroko. Hindi sinasadyang itinulak siya ng mga tao pasulong, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ito. Ang koponan ay nabigla sa pagiging simple ng lahat. Natupad ang misyon. Ang mga sophomore ay may lahat ng kanilang tinapay sa mga lalaki bilang isang gantimpala. Si Kuroko ay kumuha ng unang kagat at kinumpirma, ito ay hindi kapanipaniwalang masarap. Isa-isang sinubukan nilang lahat, ninanamnam ang lasa ng tinapay. Kumakain si Taiga ng isang napakalaking tinapay, nag-aalala lamang sa dami. Ine-enjoy ng team ang sandaling magkasama. Samantala, papalapit na ang Inter-High Qualifiers. Kung matalo sila, matatanggal ang Siren. Ang rehiyon ng Tokyo ay binubuo ng 4 na grupo, at ang 4 na nanalong koponan ay uusad sa susunod na round. Ang nangungunang 3 sa 4 ay magpapatuloy sa pagsabak para sa kampyonato. Ang mga qualifier ay magaganap sa loob ng 3 linggo. Ayaw ni Hyuga na matisod ang koponan tulad ng nakaraang taon. Ang pinakamahigpit nilang kalaban ngayon ay ang Shutoku High, na mayroon ding miyembro ng Generation of Miracles ngayong taon.
Dapat nilang alisin ang Shutoko bago ang Inter-High Tournament. Walang ideya si Kuroko kung gaano kalaki ang pagbuti ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit pagkatapos maglaro laban kay Ryota, malinaw na lumalakas sila. Ang unang layunin ay ang patuloy na manalo hanggang sa makaharap nila ang Shutoko. Nagbalik si Rico pagkatapos ma-scout ang laban ng kanilang kalaban, at ngayon, hindi niya ginagawa ang kanyang karaniwang six-leg jump. Parang hindi magiging maayos ang unang laban. Ipinakita niya sa koponan ang ilang larawang kinuha niya. Sa una, iniisip nila na ito ay isang pusa, ngunit ito ay talagang si Papa Mabesiki, isang mataas na manlalaro na may taas na 2 metro at tumitimbang ng 87 kilo. Siya ay isang dayuhang estudyante mula sa Senegal. Dahil mahirap bigkasin ang kanyang pangalan, tinawag siyang Cha ni Kuroko. Ipinaliwanag ni Rico na maraming mga paaralan ang nagre-recruit ng mga dayuhang estudyante upang palakasin ang kanilang mga koponan, at ang kanilang unang kalaban ay ang Shinkyo Academy. This year, iba talaga sila ni Cha sa team nila. Simula bukas, pinaplano ni Rico ang espesyal na pagsasanay para kay Taiga at Kuroko. Magsisimula ang matinding pagsasanay, at ang koponan ay ganap na nakatuon sa basketball, pagkain, pagtulog, at pagsasanay. Sa isang kisap mata, dumating ang araw ng laban. Habang papunta sila sa stadium, wala si Cha kahit saan. Ngunit sa sandaling binanggit nila siya, lumitaw siya, napakalaki at nakakatakot. Ang layunin ni Cha ay talunin ang Generation of Miracles, ngunit pagkatapos marinig na si Ryota ay natalo, sa palagay niya ay mahina sila. Binuhat niya si Kuroko, na pagkakamalang bata siya at sinabing bawal ang mga bata sa court. Walang imik ang team, na pagkamalan lang na bata si Kuroko. Magsisimula ang laban, at sa unang paglalaro, nakikipagkompetensya si Cha laban kay Taiga para sa bola. Natural, nanalo si Cha sa jump ball, at agad na nagsimulang mag-clash ang dalawa. Unang umiskor si Cha, at nang subukan ng Siren na mag-counter-attack, madali niyang na-block ang kanilang mga tera. Ang mga koponan ay nagsimulang mangutya sa isa't isa tungkol sa pagkakaroon ng mga dayuhang manlalaro, ngunit mabilis na gumanti si Hyuga. Gayunpaman, nagsisimula nang bumaba ang katumpakan ng tera ni Cha. Ito ay dahil pinipigilan siya ni Taiga na maglaro sa kanyang karaniwang paraan, gamit ang isang defensive technique na itinuro ni Mitobi. Sa ilalim ng pressure, nagiging hindi gaanong tumpak ang mga tera ni Cha. Nagsisimula na ang pagpuna, at hinihimok siya ng kanyang mga kasamahan na manatiling kalmado. May dalawang layunin si Taiga. Una, para harangan ang shot ni Cha kahit isang beses. Pangalawa, upang ipakita sa kanya ang isang bagay na hindi inaasahan. Gumagawa ang Siren ng perpektong laro ng koponan, na nagpapatunay na hindi lang sila, mga bata. Si Cha ay ganap na nalilito. Sinubukan ni Shinkyo na mag-counter-attack, ngunit hinarang ni Kuroko ang bola, na humahantong sa isa pang score ng Siren. Kita mo, huwag mong maliitin ang mga kalaban mo. Trash talk masyadong maaga, at kakain ka ng dumi. Natapos ang unang kalahati nang nangunguna ang Siren sa 23 hanggang 8. Plano ni Rico na i-bench si Kuroko para sa ikalawang kalahati habang si Taiga ay patuloy na nagmamarka kay Cha. Sa pagsisimula ng ikalawang kalahati, umiskor si Cha laban kay Taiga. Ang labanan sa pagitan nila ay tumitindi, na ang parehong mga manlalaro ay tumatalon ng mas mataas sa bawat oras. Hindi nakuha ni Hyuga ang isang shot, ngunit sa pagkakataong ito, matagumpay na nakapuntos si Taiga laban kay Cha. Patuloy na pinapakain ni Shinkyo ang bola sa kanilang alas, ngunit determinado si Taiga na pigilan siya. Napakalaki ng pressure, pinipilit ni Cha na ipasa ang bola pabalik. Napagtanto ni Cha na tumatalon din ng mas mataas si Taiga sa bawat pagtatangka. Samantala, sinasalamin ni Kuroko ang mga salita ni Ryota mula sa kanilang nakaraang paghaharap. Pagsapit ng fourth quarter, nakakuha ng 3-point ang Shinkyo. Ibinalik ni Rico si Kuroko sa huling 5 minuto. Kaagad, naghatid si Kuroko ng pinpoint assist para sa 1 puntos, na sinusundan ng mabilis na one-touch pass. Ibinigay ni Cha ang lahat upang maiwasan ang pagkatalo, ngunit muling pinatunayan ni Taiga na ang pagmamaliit sa mga kalaban ay isang pagkakamali. Sa isa pang top-tier na defensive play, ang laban ay nagtatapos sa huling iskor na 79 hanggang 67, ang Siren ang nanalo. Pagkatapos ng laban, nagkamayan ang mga koponan. Inamin ni Cha ang kanyang pagkatalo at sinabi kay Taiga na hindi na siya matatalo sa susunod. Ang susunod na kalaban ng Siren ay ang Jitsuzen. Kahit na nakabench si Kuroko sa buong laro, nangingibabaw ang Siren sa score na 118 hanggang 51. Ang kanilang ikatlong laban ay laban sa Kingga High,
isang koponan na nakapasok sa top 16 noong nakaraang taon. Gayunpaman, sinigurado ng Siren ang isa pang tagumpay at sumulong. Magsisimula ang ika-4 na laban, at ang kanilang mga kalaban ay lumabas na parehong mga delinquent na nakatagpo nila sa parke. Nang makita si Taiga at Kuroko, agad silang kinabahan. Ang team nila ay Mayho Academy. Nanalo ang Siren sa iskor na 108 hanggang 41 at umabante sa susunod na yugto. Naniniwala ang mga miyembro ng unang taon na ang mga kwalipikado ay madali, ngunit binalaan sila ni Hyuga na malayo pa sila sa panalo. 3 pangunahing koponan ang nananatili, Saiho, Shutoko, at Shishinkan, kilala bilang 3 hari ng Tokyo. Dinurog ng Shutoko, sa pangunguna ni Midorima, ang Siren noong nakaraang taon. At tulad ng pinag-uusapan nila tungkol sa Shutoko, dumating ang Shutoko team na may kasamang napakalaking cheering squad. Pumunta si Taiga upang batiin si Midorima, ngunit sa halip na makipagkamay, isinulat niya ang kanyang pangalan sa kamay ni Midorima upang matiyak na maaalala niya. Desidido si Taiga na ipaghiganti ang pagkatalo noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, ganap na winasak ng Three Kings ang Siren, na triple ang kanilang iskor sa bawat laban. May kumpiyansa si Midorima na ang kasaysayan ay mauulit. Ngunit iginiit ni Kuroko na ang nakaraan ay nakaraan lamang, walang tiyak hanggat hindi sila naglalaro. Magsisimula na ang laban ng Shutoko. Hinubad ni Midorima ang kanyang wrist tape, senyales na maglalaro siya ng buong lakas. Ang Siren ay nanonood mula sa kinatatayuan. Sa ikalawang quarter, nangunguna na ang Shutoko ng 30 puntos. Ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay walang kamali-mali, ang kanilang mga pangunahing kaalaman ay perpekto, at ang kanilang mga shooters ay nakamamatay na accurate. Sinabi ni Kuroko kay Taiga na hindi pa niya nakitang nakaligtaan si Midorima ng isang shot. Si Midorima ay kumuha ng isang hindi kapanipaniwalang high arcing shot nang hindi man lang tumitingin sa basket, na naniniwala sa kanyang kapalaran. Kapag si Midorima ay nasa 100% na porma, hindi siya nagkakamali. Ang kanyang mga shot ay katawa-tawa na mataas, na pumailan lang sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa hoop. Ang laro ay nagtatapos sa isang madurog na iskor na 153 hanggang 21. Hindi maikakailang makapangyarihan ang Shutoko. Kinabukasan, may isa pang laban ang Siren. Kung mananalo sila, makakaharap nila ang dalawa sa Three Kings sa semifinals at finals, sa parehong araw. Nag-aalala ang ilang mga kasamahan sa koponan, ngunit natuwa sina Taiga at Kuroko. Kung mas mahirap ang hamon, mas nasasabik sila. Habang kumakain sa klase, nilapitan ni Rico sina Taiga at Kuroko, hinihiling sa kanila na tumulong sa pagdadala ng ilang bagay. Nasa loob ng kahon ang mga DVD ng mga laban noong nakaraang taon at ngayong taon. Dahil 2 sa 3 hari ang kanilang haharapin, nais ni Rico na suriing mabuti ang kanilang mga kalaban. May nakalimutan si Taiga at bumalik sa locker room, kung saan hindi niya inaasahang natagpuan si Kuroko. Gaya ng dati, nagugulat si Taiga sa tuwing may biglang sumulpot at nawawala sa kanyang paligid. Pareho nilang napansin ang isang DVD na naiwan ni Rico, naglalaman ito ng laban ng Saiho at Kitawada mula sa 5th preliminary round. Nagtataka, nagpasya silang panoorin ito. Samantala, nanunood din si Midorima at sinusuri ang laro. Isang manlalaro ang namumukod tangi sa koponan ng Saiho, si Sugawa Tomoke. Bumalik sa middle school, ganap niyang tinalo si Ryota, na humantong sa pagsisisi ng buong koponan kay Ryota sa sobrang haba ng paghawak sa bola. Si Sugawa ay isang hindi kapanipaniwalang solidong tagapagdepensa. Sinusuri din ng koponan ng Siren ang footage ng kanilang mga kalaban mula noong nakaraang taon. Nakakagulat, may idea si Hyuga. Dumating ang susunod na araw ng laro. Nag-warm up ang mga manlalaro bago magkaharap. Ang Saiho ay hindi mukhang pisikal na kahanga-hanga, wala sa kanilang mga manlalaro ay partikular na malaki, ngunit ang bawat miyembro ay may sariling lakas. Si Sugawa, palaging hyperactive, ay sinasampal ng kanyang kapitan dahil sa pagiging masyadong maingay at humingi ng paumanhin sa kanyang saloobin. Naniniwala siyang mahina ang Siren at sinabihan silang maghanda para sa pagkatalo. Sa locker room, napansin ni Rico na mababa ang moral ng team at mabilis na binuhay ang kanilang fighting spirit. Hinihikayat ni Hyuga ang lahat na maging handa sa pag-iisip, anuman ang mangyari, dapat nilang tanggapin ito at magsaya sa paglalaro ng lahat ng mayroon sila. Tinanong ni Kuroko si Taiga kung nasusuklam na ba siya sa basketball dahil minsan na rin niyang naramdaman iyon. Naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang laban na ito sa kanyang mga nakatatanda, na ayaw na maulit ang kasaysayan. Magsisimula ang A-Block semifinals, Siren vs Saiho. Dumating si Ryota para manood ng laro.
Mabilis na nakuha ng Saiho ang 11 puntos na nangunguna sa Siren. Gaya ng inaasahan, mabigat ang depensa ni Sugawa. Nagpupumiglas si Taiga laban sa kanya, at kahit na sinubukan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na suportahan siya, ang kapitan ng Saiho ay napatunayang matigas din. Natagpuan ng Siren ang sarili na nakalock sa pamamagitan ng airtight defense ng Saiho. Si Sugawa, tiwala na ang Siren ay hindi masyadong malakas, ay ipinapalagay na ang laban ay magiging isang madaling panalo. Nang marinig ito, nagalit si Taiga ngunit nauwi sa charging foul. Hinihimok siya ng kanyang mga kasamahan na huminahon. Nagulat si Hyuga nang makitang ganap na ibinaba si Taiga. Nahihirapan ang Siren. Nang matanggap ni Kuroko ang bola, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay mahigpit na minarkahan, na nagiiwan sa kanya na walang madadaanan. Ipinaliwanag ni Rico na ang Saiho ay gumagamit ng sinaunang martial arts technique na tinatawag na number running, na kinabibilangan ng paggalaw sa magkabilang gilid na braso at binti ng magkasama. Binabawasan nito ang pagbaluktot ng katawan at nagtitipid ng enerhiya. Kinikilala ni Ryota na mas malakas pa ang depensa ni Sugawa kaysa noong nakaraang taon. Kasama ng diskarteng ito, isinasama ng Saiho ang maraming iba pang mga martial arts-based na paggalaw, na ginagawa silang isang disiplinado at mabigat na koponan. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Rico ang koponan na ang kanilang mga kalaban ay mga manlalaro lamang ng high school. Kung makakasabay ang Siren sa kanilang depensa, maaari nilang masira ang balanse. Hindi pa tapos ang laban, at hinihikayat niya silang laruin ang kanilang karaniwang laro. Hiniling ni Taiga kay Azuki na ipasa sa kanya ang bola, determinadong harapin muli si Sugawa. Alam niyang kailangan niyang maging mas mabilis. Nang nakuha na niya ang bola, agad niyang sinubukan ang kanyang bilis, matagumpay na nalagpasan si Sugawa at nagdunk gaya ng dati. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Kuroko kanina, napagtanto niya ang kahalagahan ng laban na ito at determinado siyang manalo kasama si Kuroko. Sa unang pagkakataon, natalo si Sugawa. Kinikilala niya na ang totoong laro ay magsisimula na ngayon. Mabilis na lumipat ang Saiho sa coordinated passing, na pinipilit ang Siren na maging all-out sa depensa. Si Taiga ay gumawa ng isa pang foul, ang kanyang pangatlo. Sa kabila ng pag-score, dihado pa rin ang Siren. Ang Saiho ay hindi isang pangkat ng mga henyo, ngunit sila ay mga espesyalista na nagsasama ng martial arts sa kanilang mga diskarte. Ang bola ay lumalabas sa hangganan, na may agwat ng score sa 9 na puntos. Nagulat si Sugawa sa kakayahan ni Kuroko na tila nawala sa court. Naalala niya ang nakaraan niyang kaluwalhatian. Si Kuroko, na ngayon ay naiintindihan ang isang bagay na mahalaga, umaasa na hindi siya bibigwin ni Sugawa. Nagpapatuloy ang laro, ipinagpatuloy ng Saiho ang mahigpit nitong depensa. Ang isang tila hindi nakuhang pass ay naging isang assist nang biglang lumitaw si Kuroko, na nagpapahintulot sa Siren na maka-score. Ang buong madla ay umuugong sa pananabik sa paglalaro ni Kuroko. Gumanti ang Saiho, ngunit hindi inaasahang na-redirect ni Taiga ang bola, na ginawang opensa ang depensa. Patuloy ang pag-atake ng Siren, at lumiliit ang agwat ng score sa 3 puntos lamang. Nawala ni Sugawa ang bola kay Kuroko, na nagpapahintulot sa Siren na maka-score muli. Ang unang kalahati ay nagtatapos sa isang tie sa 11 hanggang 11. Ang kapitan ng Saiho ay muling humingi ng paumanhin para sa pagmamataas ni Sugawa. Sinasalamin ni Hyuga ang kabiguan noong nakaraang taon, ngunit pinaninindigan na iba na ang mga bagay ngayon. Hindi maintindihan ni Sugawa kung paano sila nauwi sa isang tie sa kabila ng pagkontrol sa laro. Sinabihan siya ng kanyang kapitan na itigil ang pagiging bastos at inamin na mas malakas ang Siren kaysa dati. Pinapayuhan ng coach ng Saiho ang koponan na manatiling kalmado at maglaro ng patas, dahil malayo pa ang pagtatapos ng laro. Sa panig ng Siren, naghatid si Rico ng katulad na mensahe. Si Taiga ay pinupuna dahil sa paggawa ng napakaraming foul at hinihimok na maglaro ng mas matalino. Magsisimula na ang second half. Lalong hinigpitan ng Saiho ang depensa nito, at walang humpay na dumikit si Sugawa kay Taiga. Nagsimula sina Kuroko at Taiga ng serye ng 1-2 play, matagumpay na nalampasan ang kapitan ng Saiho. Hindi sinasayang ni Taiga ang pagkakataong makapuntos. Hindi pa rin maisip ni Sugawa kung paano patuloy na lumilitaw si Kuroko kung saan-saan. Kinikilala ni Ryota na napabuti ni Taiga at Kuroko ang kanilang pagtutulungan mula noong huling pagkakataon. Gayunpaman, sa unang bahagi ng ikalawang kalahati, si Taiga ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Alam ng mga kasamahan ni Sugawa kung bakit siya ngumingiti, dahil gumagana ang kanyang plano. Napagtanto ni Sugawa na habang kahanga-hanga ang duo ng Siren,
Isa lang sa kanila ang talagang makakascore. Si Taiga ay nagsimulang makaramdam ng hindi gaanong pressure at ipinapalagay na maaari lamang siyang tumutok sa pagtera, ngunit bago siya mabigyan ng babala ng kanyang kapitan, nakagawa siya ng isang offensive foul. Sa isa pang foul na natitira bago siya ma-disqualify, sa wakas ay napagtanto ni Taiga na si Sugawa ang nagpain sa kanya para magkamali. Dahil nasa second half pa ang laro, pinag-isipan ni Rico na palitan siya. Nakiusap si Taiga na manatili sa court, nangako na hindi na muling mag-foul. Gayunpaman, nagpa siya ang kapitan ng Siren na i-bench pareho sina Taiga at Kuroko. Naniniwala siya na ang hakbang na ito ay makakatulong sa kanila na talunin si Midorima sa hinaharap, dahil kakailanganin nilang pareho silang nasa top shape para harapin ang Shutoko. Inilabas din ng Shutoko si Midorima upang makatipid ng kanyang enerhiya. Kahit na ito ay isang mapanganib na diskarte, ang kapitan ng Siren ay nagtitiwala sa natitirang mga manlalaro na hawakan ang kanilang sarili. Pumayag si Kuroko at hinimok si Taiga na tanggapin ang desisyon. Habang nagaganap ang mga pagpapalit, patuloy na nagyayabang si Sugawa, ngunit determinado si Hyuga na magpakumbaba sa kanya. Nagpapatuloy ang laban, at nakakagulat, ang mga senior ng Siren ay mahusay na gumaganap. Muling pinatunayan ni Hyuga na ito na ang kanilang pagkakataon para makapaghiganti. Tinanggap ng kapitan ng Saiho ang hamon, at tumindi ang laro. Walang umaatras ang alinmang team. Matagumpay na nakapuntos muli si Mitobi, na ikinagulat ng Saiho. Napagtanto ng kanyang mga kalaban na siya ay nagsasanay ng mga bagong pamamaraan. Bilang tugon, kumokontra ang Saiho gamit ang sarili nilang mga bagong galaw. Lumalakas ang labanan, pinatunayan ng Siren na kaya nilang lumaban kahit wala sina Taiga at Kuroko. Pinipilit ng kanilang mga pasa at pagtutulungan ang Saiho na magkamali. Pinapakinabangan ng Siren ang mga error na ito, na nakakakuha ng higit pang mga puntos. Natigilan ang Saiho. Ipinaliwanag ni Rico na habang si Hyuga at ang iba ay hindi individual na katangi-tangi, bawat isa sa kanila ay may espesyal na kasanayan na hinasa sa nakalipas na taon. Gayunpaman, sa pagtatapos niya sa pagsasalita, hindi nakuha ng Siren ang dalawang magkasunod na shot. Umabot sa 49 hanggang 54 ang iskor patungo sa fourth quarter. Sa isang desperadong paglalaro, sumisid si Kogane upang iligtas ang bola, inilagay ang kanyang katawan sa linya. Nawalan siya ng malay pagkatapos. Hiniling ni Taiga na isab muli, ngunit tumanggi ang kapitan. Sumang-ayon si Kuroko, binanggit na mayroon ng 4 na foul si Taiga. Gayunpaman, iginiit ni Taiga, kailangan niyang turuan ng leksyon si Sugawa. Sa hindi inaasahan, idineklara ni Kuroko na siya ang gagawa nito sa halip. 5 minuto na lang ang natitira at may 6 na puntos na pagkakaiba. Opisyal na bumalik si Kuroko sa court, sinabi kay Sugawa na siya ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Patuloy siyang tinutuya ni Sugawa, ngunit mahina hong ipinaliwanag ni Kuroko ang kahalagahan ng paggalang sa mga senior player at nangakong talunin siya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, siya ay naglalaho at agad na nagsagawa ng kanyang hindi kapanipaniwalang mga pass. Sinamantala ni Hyuga ang pagkakataong makapuntos, na ikinagulat ng mga kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Hyuga na nakawin muli ang bola, na humahantong sa isa pang tuloy-tuloy na paglalaro sa pagitan ni Kuroko at Mitobi, na nakakuha ng isa pang puntos. Napagtanto ng coach ng Saiho na ang diskarte ng kanilang koponan ay ganap na inisip. Ibinunyag ni Hyuga na nasira ang DVD player ng kanilang club mula sa labis na paggamit, na nagpapatunay na masusing sinuri ng Siren ang mga taktika ng Saiho. Ang paulit-ulit na katangian ng mga diskarte ng Saiho ay ginawang predictable ang kanilang mga paggalaw, na sinamantala ng Siren. Si Hyuga ay patuloy na nangunguna sa pagsingil, matagumpay na naka-score ng isa pang puntos. Patuloy na pinapalitan ni Kuroko ang kanyang mga pasa, pinapanatili ang kontrol sa court, at isa pang puntos ang nasecure. Ang momentum ay ganap na nagbabago sa pabor ng Siren, na binaligtad ang iskor sa 70 hanggang 69. Ilang segundo na lang ang natitira, ang kapitan ng Saiho ay dumapo sa isang malakas na dunk, na pinapanatili ang laro sa dulo. Pinapalakas ng Saiho ang kanilang one-on-one na pagmamarka. Nakalaya si Mitobi, at nakarating ang bola kay Kuroko. Biglang lumitaw si Sugawa, umaasang haharang, ngunit si Kuroko ay nagpeke ng isang hakbang at ipinasa ang bola sa kanyang kapitan. Nakuha ni Hyuga ang isang mapagpasyang 3-point shot. Ang bawat tao'y nanonood sa pananabik. Habang dumadaloy ang bola sa net, tumunog ang buzzer, nanalo ang Siren laban sa Saiho sa pamamagitan ng manipis na 2 puntos na margin. Si Sugawa ay bigo, hindi maintindihan kung paano ang Siren, na natalo noong nakaraang taon ay maaaring magwagi sa pagkakataong ito.
Sinabihan siya ng kanyang kapitan na itigil ang pag-iisip tungkol dito, na nagpapaalala sa kanya na ang malakas ay hindi palaging nananalo, ito ang mga nanalo na tunay na malakas. Tinanong ni Sugawara ang pangalan ni Kuroko, at kaagad itong ibinigay ni Kuroko. Parehong nagpalitan ng magalang na pagyuko ang magkabilang koponan pagkatapos ng matinding laban. Si Rico ay nalulula sa damdamin, ipinagmamalaki ang hindi kapanipaniwalang tagumpay ng kanyang koponan. Samantala, natapos na rin ang laro ng Shutoko, tinalo nila ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng nakakamanghang 113 hanggang 38 na puntos. Handa na si Midorima na harapin sina Taiga at Kuroko. Pinayuhan ni Rico ang kanyang koponan na magpahinga at palitan ang kanilang lakas. Nakatulog pa si Taiga, at ipinapalagay ng kapitan na siya ay may pananagutan at iniipon ang kanyang lakas. Pagkatapos magpahinga, ang dalawang koponan ay handa na. Ginising ni Kuroko si Taiga, habang si Midorima ay nananatiling nakatutok, kumbinsido na dapat siyang maglaro gaya ng dati dahil ang kanyang horoscope ay nirerango ang Cancer bilang numero 1 ngayon, inihanda niya ang lahat ng masinsinan. Hindi inaasahan ng Shutoko na aasenso ang Siren hanggang dito, pinapalagay na natalo ang Saiho dahil sa sobrang kumpiyansa. Ang kapitan ng Shutoko ay hindi nagaksaya ng mga salita, sinabi lamang na dapat silang manalo ng may dalisay na lakas. Ang Siren, kahit napagod, napagtanto na nakaharap nila ang dalawa sa pinakamalakas na koponan ng Tokyo sa isang araw. Sa kabila ng kanilang pagod, alam nilang isa pang tagumpay ang magbabago ng lahat. Pinagsama-sama ni Hyuga ang koponan, na hinihikayat silang lumaban hanggang sa madrop sila. Idineklara ni Midorima na dito nagtatapos ang paglalakbay ni Kuroko at ipapakita niya sa kanya kung anong kalokohan ang pinili niya. Kinikilala ni Kuroko na minsan nagkakamali ang mga tao, ngunit kumpiyansa siya na hindi ito isa sa kanila. Ang parehong mga koponan ay bumabati sa isa't isa, handa na para sa labanan. Patuloy na minamaliit ni Midorima ang kanyang mga kalaban at tumanggi na makipag-usap kay Taiga, sa paniniwalang siya ay mahinang manlalaro. Malamig na tumugon si Taiga, binabalaan si Midorima na huwag maliitin siya at iginiit na ayusin nila ang mga bagay sa court. Nagsisimula ang laban sa pagkakaroon ng Siren. Agad na inilapat ng Shutoko ang one-on-one na depensa. Inutusan ni Rico ang kanyang koponan na batiin ang kanilang malalakas na kalaban na may napakatinding intensidad. Ang Siren ay nagsagawa ng isang kamanghamanghang kombinasyon ng paglalaro, na naglalayong makuha ang mga unang puntos, ngunit biglang lumitaw si Midorima at hinarangan sila, na nagdedeklara na ang gayong mga taktika ay hindi gagana laban sa kanila. Mabilis na naglunsad ng counter-attack ang Shutoko, kung saan si Hyuga ay humakbang upang magdepensa. Ang mga tao ay sumabog habang ang dalawang koponan ay mahigpit na naghahamon sa isa't isa mula sa simula. 2 minuto ang lumipas, ngunit wala pang nakapuntos ang alinmang koponan. Hindi nakuha ng Siren ang isang shot, na nagpapahintulot sa Shutoko na mabilis na itulak ang bola pasulong. Naabot ang bola kay Midorima, at kinuha niya ang kanyang signature shot nang hindi man lang tumitingin sa basket. Hinikayat ni Kuroko si Taiga na magpatuloy sa pagtakbo. Lumapag ang 3-point, bumasag sa deadlock. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Kuroko ang bola at inihagis ito diretso sa court ng Shutoko. Nahuli ito ni Taiga at nag-dunk kaagad. Ang buong stadium ay natigilan sa paglalaro na ito, pinapatunayan ni Kuroko na hindi niya papayagan ang kanyang dating kakampi na mangibabaw sa laban. Ang galaw ni Kuroko ay wala pang nakakagawa, na ginagawang malinaw na ang tunay na labanan ay nagsimula pa lang. Naghahanda si Midorima na mag-shoot muli mula sa malayo, ngunit nakaposisyon na si Kuroko upang kontrahin siya. Napagtanto ito, pinili ni Midorima na pumasa sa halip. Nagulat ang coach ng Shutoko kung paano hindi lamang na-neutralize ni Kuroko si Midorima, ngunit aktibong nagdidikta sa bilis ng laro. Gumanti ang Shutoko ng walang putol na pasa sa pagitan ng dalawang manlalaro, na mabilis na umiskor. Bilang tugon, agad na gumawa ng mabilis na pagpasa si Kuroko, na nagpapahintulot sa Siren na makaiskor muli. Nagpa siya ang coach ng Shutoko na ilipat ang kanilang diskarte, na nagtalaga kay Takao na markahan si Kuroko. Inuulit ng Shutoko ang kanilang nakaraang paglalaro at muling umiskor. Tuwang-tuwa si Takao na harapin si Kuroko, sa paniniwalang magkapareho sila sa maraming paraan, pareho silang mga first year at mahusay sa pagpasa. Gayunpaman, ikinagagalit din niya ang pagkakatulad na ito at determinadong hindi magpapatalo. Hindi maintindihan ni Taiga kung bakit itinalaga kay Takao ang gawaing ito, ngunit ngumiti si Midorima, sinabihan siyang maghintay at tingnan. Sa sandaling maipasa ang bola kay Kuroko, hinarang ito ni Takao. Pagkatapos nito, umiskor ng isa pang puntos ang Shutoko,
habang na-intercept ni Takao ang pasa ni Kuroko. Mabilis na naglaho muli si Kuroko, na lalong ikinatuwa ni Takao. Nang makitang bukas si Hyuga, agad na pumasa si Kuroko, ngunit muling lumitaw si Takao, na humarang sa bola. Nakascore ulit ang Shutoko. Ang mga manlalaro ng Siren ay nagulat na si Kuroko ay ganap na sinasalungat. Napagtanto ni Mitobi na ang Hawkeye na paningin ni Takao ay mas malawak pa kaysa sa sarili niyang Eagle Eye, nakikita niya ang lahat sa court. Sa madaling salita, walang epekto kay Takao ang pagiging invisibility ni Kuroko. Nanawagan ang Siren ng timeout. Nagulat si Rico na may ganap na nag-shutdown kay Kuroko. Samantala, nanatiling kumpiyansa si Takao, alam niyang hinarangan niya ang mga galaw ni Kuroko. Ipinaliwanag ni Midorima kung bakit ayaw niya kay Kuroko, dahil sa paghanga niya sa kanya. Sa kabila ng kakulangan ng natural na pisikal na kakayahan, nakasuot pa rin si Kuroko ng parehong uniforme gaya ng iba at tinulungan ang Taiko na makamit ang tagumpay. Hiniling ni Taiga na ipagpatuloy ang paglalaro sa tabi ni Kuroko. Inamin ni Kuroko na siya ay nasa problema, ngunit hindi pa nakakaisip ng solusyon bago matapos ang timeout. Iminungkahi ni Taiga na gumamit ng bagong diskarte para kontrahin ang kalaban. Nagpatuloy ang laban, at ang labanan ay nagpatuloy ng matindi. Matagumpay na naagaw ng Shutoko ang bola at umiskor. 5 na ngayon ang pagkakaiba ng puntos. Kahit na first half pa lang, pagod na pagod ang mga upperclassmen ng Siren. Gayunpaman, naniniwala si Rico na ang susi sa laban ay si Taiga at Kuroko pa rin. Nanatiling matindi ang laro, nagawa ni Kuroko na putulin ang isang pasa, ngunit hinulaan ni Takao ang kanyang susunod na hakbang. Tinuya ni Midorima ang koponan ni Kuroko, sinabing dapat nilang seryosohin ang laro dahil mas mahaba ang kanyang shooting range kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos, nag-execute siya ng mid-court shot, at ang bola ay bumulaga sa net na kasing liwanag ng isang balahibo. Nagulat ang lahat sa hindi kapanipaniwalang husay ni Midorima. Lumaki ang agwat sa 6 na puntos. Nakabalik na si Midorima para dumipensa malapit sa basket ng kanyang team, hinarangan ang mabilis na mga pasa ni Kuroko. Nakuha ni Taiga ang bola at, sa hindi inaasahan, kumuha siya ng malayong tera. Gayunpaman, sumugod din siya kaagad pagkatapos ng pag-shoot. Pinlano niya ang lahat kung hindi pumasok ang bola, isasabog niya ang rebound. Ito ang kanyang sagot sa hamon ni Midorima. Nang malapit nang matapos ang first half, kinilala ni Midorima na kahanga-hanga ang shot ni Taiga, ngunit sinabing wala pa rin ito. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na galaw, itinera niya ang bola mula sa kalahati ng court ng sarili niyang koponan. Ang bola ay humarko sa hangin, at kumpiyansa na sinabi ni Midorima na nakikita niya ang buong court. Natapos ang first half na may 6-point gap. Natigilan si Kuroko sa mga shooting ability ni Midorima. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganoon. Ang koponan ng Siren ay nalilito kung paano siya pipigilan. Samantala, hiniling ni Midorima na tanggapin ang bola sa buong second half. Nakita ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay makasarili, ngunit tiwala si Midorima na matatalo niya ang Siren kahit anong diskarte ang kanilang subukan. Inaprubahan ng coach ang kanyang kahilingan. Nagsimula na ang second half. Tinangka ni Kuroko na harangan si Midorima, ngunit pumagitan si Takao. Nagpa siya si Taiga na kunin ang depensa, ngunit pagkatapos ng maikling pakikibaka, nanalo si Midorima. Hindi niya gusto ang tulong ni Takao, sa paniniwalang kakayanin niya itong mag-isa. Nagpatuloy ang laban sa parehong pattern, binasa ni Takao ang mga galaw ni Kuroko, at patuloy na nakuha ni Midorima ang bola, naghahanda para sa kanyang mga signature long-range shot. Isa pang 3-point ang naitala. Si Hyuga ay tumawag para sa bola, at ang mga upperclassmen ng Siren ay mahusay na nag-coordinate, na nakakuha ng puntos. Gayunpaman, agad na tumugon si Midorima. Nagmamadaling dumipensa si Taiga, ngunit hindi niya napigilan ang shot, walang kahirap-hirap itong pumasok. Naka-score na ngayon si Midorima ng 3 magkakasunod na 3-point. Tila naabot na ng Siren ang kanilang limitasyon, ngunit sa hindi inaasahan ay nagpakita si Taiga ng kakaibang pananabik. Ang second half score ay 45-27. Naniniwala ang mga manunood na napagpasyahan na ang laban. Sa locker room ng Shutoko, inutusan ng coach ang kanyang mga manlalaro na tapusin ang laro ng mabilis. Samantala, si Midorima ay nagsasampa ng kanyang mga kuko, sa paniniwalang ang kanyang mga shot ay nakasalalay sa kanilang kondisyon. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Napuno ng tensyon ang locker room ng Siren, at walang nang ahas na magsalita. Sinubukan ni Rico na hikayatin ang koponan, ngunit pinigilan siya ni Hyuga. Alam niyang malamang na may sasabihin siyang katawa-tawa. Muling pinanood ni Kuroko ang footage ni Takao sa buong first half,
ngunit hindi pa rin siya makahanap ng paraan para manalo. Pabiro niyang inisip na ang pinakamadaling solusyon ay kung tamaan ng bulalakaw ang kalaban. Iminungkahi ng ilang mga kasamahan sa koponan na baka biglang sumakit ang tiyan ng mga manlalaro ng Shutoko, ngunit alam nila na ang mga bagay na iyon ay pagnanasa lamang. Sa huli, wala silang pagpipilian kundi ang patuloy na tumakbo at manatiling positibo para sa susunod na kalahati. Nagsimula ang ikatlong quarter, ngunit ang nakakagulat, si Kuroko ay naupo. Alam ni Rico na kailangan ng koponan ng isang bagay upang masira ang kanilang sitwasyon. Ang Shutoko coach ay nagtitiwala na ang ganoong bagay ay hindi umiiral. Sinimulan ng Siren ang pag-atake. Nakuha ni Takao ang bola mula kay Hyuga, agad itong ipinasa ni Takao kay Midorima. Muling lumitaw si Taiga upang hamunin si Midorima. Sa pagkakataong ito, tumalon siya ng mas mataas kaysa dati. Gayunpaman, nakapuntos pa rin si Midorima. Tumangging sumuko si Taiga. Nangako siyang tumalon ng mas mataas. Ang mga manlalaro ng Siren ay patuloy na nagtutulungan, at si Kogane, na kilala sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa anumang posisyon, ay matagumpay na nakapuntos. Tumugon ang Shutoko ng isa pang pasa mula kay Takao hanggang kay Midorima. Naroon na naman si Taiga, nakaharap kay Midorima. Ginawa ni Midorima ang kanyang signature shot, at tumalon si Taiga para harangan ito. Sa pagkakataong ito, tumalon siya ng mas mataas kaysa dati, nahawakan ng kanyang mga daliri ang bola. Naisip ni Midorima na ito ay tunay na walang katotohanan. Sa pagkakataong ito, umikot ang bola sa gilid bago tuluyang bumagsak. Napagtanto na ngayon ni Rico ang tagumpay para sa buong koponan. Tinanong din ni Midorima si Taiga tungkol sa kanyang zodiac sign. Ipinahayag ni Taiga na siya ay isang Leo. Gaya ng inaasahan, hindi masyadong magkatugma ang Cancer sa Leo ngayon. Matagumpay na nakagawa ng 3-point shot si Hyuga at determinadong hindi mawawala ang focus. Nagpatuloy ang laban habang inilalagay ng Siren ang lahat ng kanilang pagsisikap sa one-on-one defense. Natanggap muli ni Midorima ang bola, at nanatiling nakadikit sa kanya si Taiga. Nakita ni Taiga na ito ang tanging paraan para harangan si Midorima. Sa nakaraang laban-laban kay Ryota, mayroon silang Kuroko, na humantong sa kanilang tagumpay. Ngayon, kahit wala si Kuroko, tumanggi si Taiga na matalo. Sumugod si Takao para tumulong, ngunit determinado si Taiga na huwag hayaang maging madali si Midorima. Mabilis niyang binilisan at muli na namang naipasok ang mga daliri niya sa bola. Sa pagkakataong ito, ang bola ay nagbago ng direksyon at hindi napunta sa basket. Gayunpaman, mabilis na nag-follow up si Ochubo at pinasok ito. Tinangka ni Kogane ang isang shot, ngunit ang depensa ni Ochubo ang naging dahilan upang tumama ang bola sa kanyang tiyan sa halip, ipinadala ito pabalik kay Takao. Si Ochubo ay mahigpit na minarkahan ng dalawang manlalaro ng Siren, kaya ang bola ay ipinasa pabalik kay Midorima. Ito ay ang parehong play sa lahat ng muli. Kinilala ni Ryota na ang kanyang hula tungkol kay Taiga ay nagiging mas tumpak, ang kanyang tunay na nakatagong potensyal ay ang kanyang kakayahang tumalon ng mataas. Sa pagkakataong ito, na-anticipate na ang shot ni Midorima. Nakita ng kanyang mga kasamahan sa koponan na kahit na ang pinakamahirap na hamon ay may mga kahinaan. Nang mablock si Midorima, nagkaroon ng perpektong pagkakataon ang Siren na maka-counter-attack ng hindi binabantayan. Gusto ni Ochubo na ipasa sa kanya ni Takao ang bola. Sa kabila ng pagiging double-teamed, natanggap niya ang pasa at nagtangkang mag-shoot. Mabilis na lumipat si Taiga at tumalon upang harangan ang tera ni Ochubo. Nagdesisyon ang referee na si Taiga ay nakagawa ng foul. Si Kuroko ay may masamang pakiramdam tungkol sa takbo ng mga bagay-bagay. Matagumpay na na-dribble ni Taiga at nakalusot kay Midorima. Ang mga manlalaro ng Shutoko ay nahuli sa bilis ng pagsabog ni Taiga. Nagsagawa siya ng hindi kapanipaniwalang mataas na pagtalon at umiskor, na ikinagulat ng lahat. Walang umaasa na sasabak siya sa buong koponan ng mag-isa. Nagpatuloy si Taiga sa paghingi ng bola sa kanyang mga senior teammates. Nagpatuloy ang laro sa pagtatangka ni Miyagi na mag-shot, ngunit muli, nagawang harangan ito ni Taiga. Sinalo ni Hyuga ang bola at naglunsad ng mabilis na counter-attack. Natanggap ni Taiga ang pasa at nag-execute ng isa pang high jump, na gumawa ng isa pang matagumpay na shot. 9 na puntos na lang ang gap. Nakuha ulit ni Midorima ang bola. Kinilala niya ang lakas ni Taiga, ngunit kumpiyansa siyang hindi na mababawasan pa ang lamang. Kumuha siya ng isa pang shot. Sa pagkakataong ito, hindi na makalundag ang katawan ni Taiga, at matagumpay na nakapasok ang bola. Humingi ng tawad si Midorima kay Taiga, na nagsasabing, ito ang katotohanan.
Naabot na ni Taiga ang kanyang pisikal na limitasyon dahil sa sobrang lakas ng pagtulak ng kanyang katawan para sa matataas na pagtalon. Ang mga manlalaro ng Saiho na nanunood ng laban ay napagtanto na ang mga bagay ay nagiging mas mahirap para sa Siren. Hindi lamang napagod si Taiga, ngunit ang iba pang mga manlalaro ay umaabot din sa kanilang mga limitasyon. Nagmatigas ang ulo ni Taiga na ituloy ang paglalaro, ngunit agad na nawala ang bola, na nagresulta sa panibagong pagkawala ng puntos. Natapos ang ikatlong quarter, pinaalalahanan ng mga senior players si Taiga na masyado siyang nagmamadali at kailangan niyang pumasa at makipag-coordinate. Gayunpaman, kumbinsido si Taiga na siya lamang ang makakaharap sa Shutoko, sa paniniwalang hanggat nakapuntos siya, magiging maayos ang lahat. Sinuntok ni Kuroko si Taiga sa mukha. Agad namang nag-react si Taiga. Nawalan siya ng katinoan at nakatutok na lang sa pagkapanalo. Pinaalalahanan siya ni Kuroko na ang basketball ay hindi kayang laruin ng mag-isa. Manalo man siya mag-isa, wala rin namang kabuluhan, gaya ng paraan ng paglalaro ng Generation of Miracles. Kahit na natalo nila ang Shutoko, kung ang koponan ay walang tiwala sa isa't isa, walang tunay na magiging masaya. Napasimangot si Taiga sa mga salitang ito. Sinabi ni Kuroko na kung ang tagumpay ay hindi nagdudulot ng kaligayahan, kung gayon ito ay walang kabuluhan. Sumang-ayon ang mga nakatatanda sa pananaw ni Kuroko. Napagtanto ni Taiga ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Naghanda si Kuroko na bumalik sa court at humingi ng paumanhin sa koponan ng maaga, sinabi na maaari lamang niyang ipasa ang bola. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang pagpasa ay nasa ibang antas. Hindi niya ito binanggit noon dahil kakaunti lang ang makakatanggap ng kanyang mga pasa, ngunit ngayon, naniniwala siyang kaya ni Taiga. Gayunpaman, kakailanganin din nilang i-bypass si Takao. Kasabay ng mga standard pass, magbabago na ang kanilang teamwork. Ang mga senior player ay tiwala na magagawa nila ito. Ang ikaapat na quarter ang magdedetermina ng kapalaran ng Siren, at determinado ang lahat na ibigay ito muli ang lahat. Bumalik si Kuroko sa court. Naglunsad ng pag-atake si Hyuga, habang nakatutok si Takao sa pagmamarka kay Kuroko. Ang bola ay umabot kay Taiga, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na mag-shot, hindi niya inaasahang ipinase niya ito. Matagumpay na nakapuntos si Mitobi. Napagtanto ng kalabang koponan na hindi na agresibong umatake si Taiga tulad ng dati. Muling inabutan ng bola si Midorima, na handang mag-shot, sa paniniwalang hindi siya maaabot ni Taiga sa tamang oras. Kanina, tinanong ni Rico kung ilang beses pa kayang tumalon ni Taiga. Alam na hindi ang kanyang katawan ang pinakamalakas, tinansya ni Rico na dalawa na lang ang natitira niyang pagtalon. Pinayuhan niya siya na iligtas ang isa para sa mapagpasyang sandali at gamitin ang isa para harangan ang unang tera ni Midorima. Sinunod ang planong ito, matagumpay na nablock ni Taiga ang tera ni Midorima. Natigilan si Midorima na kaya pang tumalon ni Taiga. Mabilis na ipinasa ni Hyuga ang bola kay Taiga, na pagkatapos ay tinulungan si Mitobi sa pag-score. 10 puntos na lang ang pagitan. Tinawag ni Rico na psychological tactic ang diskarteng ito. Ang layunin ay upang itanim ang takot kay Midorima, na pinaniniwalaan niyang maaari pa ring tumalon si Taiga. Sa pinakakaunti, mababawasan nito ang bilang ng mga shot na kumpiyansa na makukuha ni Midorima. Kumpiyansa na sinabi ni Takao kay Kuroko na hindi niya matakasan ng ganoon kadali ang kanyang Hawkeye. Gayunpaman, binago ni Kuroko ang kanyang diskarte, sa pagkakataong ito, sinasadya niya ang kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit pinahintulutan ni Kuroko si Takao na basahin ang kanyang mga galaw ay para lang sa kanya makatutok si Takao. Bilang isang resulta, agad na nawala sa paningin ni Takao si Kuroko, na pinilit na ilipat ang kanyang atensyon kay Taiga, na nagpasya na harangin ang pasa na para sa kanya. Ngunit nasorpresa ni Kuroko ang lahat sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng kanyang pagpasa. Gaya ng inaasahan, matagumpay na natanggap ni Taiga ang bola. Nagulat si Takao sa perpektong koordinasyon ng dalawa. Naalala ni Taiga ang mga salita ni Rico, ngunit sa huli ay nagpasya na mag-dunk, na namamahala upang masira ang depensa ni Midorima sa kanyang huling pagtalon. Sinabi ni Ryota na ang mga pasa ni Kuroko sa middle school ay maaari lamang mahuli ng mga miyembro ng Generation of Miracles. Kinikilala ni Taiga na tama ang kanyang coach, malamang na hindi na siya makakatalon pa. Mula rito, ipinagkatiwala niya ang natitirang bahagi ng laro kay Kuroko. Patuloy na matindi ang laban. Si Kuroko ay gumawa ng isa pang pasa bago makapag-react si Takao, na nagpapahintulot sa Siren na maka-score muli. 2 minuto na lang ang natitira, ang agwat ng puntos ay nabawasan sa 1 na lang. Tumawag ang Shutoko ng timeout para talakayin ang diskarte. Si Midorima at Kuroko ay may magkaibang mga pilosopiya,
Ang isa ay pinahahalagahan ang tumpak na pag-shoot, habang ang isa ay nakatuon sa paglalaro ng koponan. Ang coach ng Shutoko ay nagpasya na umasa kay Midorima para sa natitirang 2 minuto, na napagtanto ang mga psikolohikal na taktika ng Siren. Naniniwala siyang pagod na pagod si Taiga, kaya ang pinakamagandang paraan para tapusin ang laro ay sa pamamagitan ng 3-point ni Midorima. Habang nagpapatuloy ang laban, gumagalaw si Midorima at tinatanggap ang bola. Nahulaan agad ni Rico ang laro. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kuroko nang wala saan at hinarang ang pasa ni Midorima. Nakuha ni Hyuga ang posisyon, ngunit tumanggi si Otsubo na pabayaan ang kanyang koponan at matagumpay siyang hinarangan. Ang coach ng Shutoko ay nagplano para sa 4 na miyembro na magdedepensa, habang naghahanda si Midorima para sa isang mapagpasyang 3-point. Sa 1 minuto na lang ang natitira, matagumpay na nakapaghatid si Midorima ng isang long-range shot. 5 na ang point gap, na may 30 segundo na lang ang natitira. Mabilis na tumugon si Hyuga gamit ang sariling 3-point, na pinababa ito sa 2 puntos. Hinihimok ni Rico ang koponan na mag-all-in sa pag-atake, dahil wala ng oras. Lumabas sa hangganan ang bola. Ito ang huling pagkakataon ng Siren. Sa hindi inaasahan, minarkahan ni Otsubo si Hyuga, na sinusubukang harangan ang mga 3-point shot ng Siren. Sa mga huling segundo ng laban, hindi inaasahang tinulungan ni Taiga si Hyuga. Sinasamantala ang sandali, si Hyuga ay gumagalaw ng malayo sa labas ng arco. Ipinasa sa kanya ni Mito B ang bola. 6 na segundo na lang ang natitira, kumuha ng long-range shot si Hyuga, malinis na sumubsob ang bola sa basket. Ngayon, 3 segundo na lang ang natitira. Tumanggi si Midorima na tanggapin ang pagkatalo. Mabilis niyang natanggap ang bola at sinabi kay Taiga na siya ay mag-shoot mula sa malayo para sa mga sandaling tulad nito. Naghahanda si Midorima sa pag-shoot habang si Taiga, gamit ang kanyang huling onsa ng lakas, ay tumalon upang harangan. Ngunit sa huling segundo, ay nag-fake si Midorima sa kanyang shot, na niloko si Taiga. 2 segundo na lang ang natitira. Gayunpaman, sa kanyang pagtutok kay Taiga, ganap na nakakalimutan ni Midorima ang tungkol kay Kuroko. Tumunog ang huling buzzer, tapos na ang laro. Nanalo ang Siren sa huling iskor na 82-81. Nagkamayan ang magkabilang koponan pagkatapos ng laban. Di nagtagal, nakatanggap si Midorima ng tawag mula kay Aomin, na tama ang hula na matalo si Midorima. Binalaan ni Midorima si Aomin na mag-ingat sa kanyang paghahangad ng kampyonato. Si Aomin, gayunpaman, ay may kumpiyansa na nagsasaad na siya ang makakatalo kay Kuroko. At kasama niyan, natapos na ang video ngayong araw. Abangan natin ang part 2. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.